Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pangalang Sara Diskaya? Unang naging maugong ang kanyang pangalan nang lumabas ang kontrobersyal na interview sa kanya ni Julius Babaw kung saan nalantad ang napakarangyang pamumuhay nila. Nakakagulat kung gaano karami ang kanilang mga mamahaling sasakyan. Sila ay nagmamay-ari ng mahigit kumulang 40 high-end cars. Ito ay mistulang parking area ng isang mall sa dami ng nakaparadang mga sasakyan. Ito yung una na bili namin, tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Eto isa. The Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Ipinasilip din ng mag-asawa ang ilang mamahaling mga kagamitan sa kanilang tirahan. Mas lalong naging kontrobersyal ang mga ito nang sabihing kumita sila ng malaki nang sila ay makakuha ng mga project sa DPWH. Bill of quantities. Kaya sabi namin ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Dito nagsimulang malagay sa mahirap na sitwasyon ang mga Diskaya. Inimbitahan si Sara Diskaya ng Senate Blue Ribbon Committee sa hearing hinggil sa maanumalyang flood control projects. Una siyang nag-attend ng hearing noong September 1, 2025. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po ang sagot niyo . So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. Sumunod na linggo, September 8, kasama ng ipinatawag ang kanyang asawa na si Curly Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya ay parehong idinidiin sa kontrobersya ng flood control projects. Proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City.
21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang ombudsman ay naghain ng graft and malversation charges laban kay Sara Diskaya dahil sa di umano'y 96.5 milyong flood control project sa Davao Occidental na nabayaran na subalit hindi naman naisagawa. Nauna naman nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos ukol dito at ipinag-utos sa DILG at PNP ang pagtukoy sa kinaroroonan ni Sara Diskaya upang madali ang paghuli sa kanya kapag mayroon ng warrant of arrest. Natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos, kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith, o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong. Huwebes, December 18, 2025, inaresto ng NBI ang kontraktor na si Sara Diskaya.
Ito ay sa bisa ng warrant of arrest nang inilabas ng korte dahil sa 96.5 milyong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sa kasalukuyan siya ay nakadeten sa Lapu-Lapu City Jail. Ang kanyang asawa naman na si Curly Discaya ay kasalukuyang nakadetain sa Senado dahil siya ay na-cite in contempt dahil umano sa kanyang pagsisinungaling at pagbibigay ng paiba-iba at hindi tagmang mga pahayag. Ano ang inyong saloobin sa isyung ito? Ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong komento sa ibaba. Maraming salamat po.